Itinuturing na tagumpay ng ilang kritiko ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa pagkukumpuni ng mga precinct count optical scan o PCOS machines ng Commission on Elections. Nangangamba naman ang COMELEC na dahil dito, balik mano-mano tayo sa eleksyon 2016. May news ago si Marie Sumali. Magbalik nga kaya sa mano-manong proseso ang eleksyon 2016? Kasunod kasi ng temporary restraining order ng Korte Suprema, iniutos ni COMELEC Acting Chairman Christian Robert Lim na itigil ang isinasagawang maintenance at repairs sa mga precinct count optical scan o PCOS machines para sa 2016 polls. Iginagalang man ng COMELEC ang desisyon, nangangamba pa rin ang komisyon sa epekto nito sa timeline ng kanilang paghahanda. It's never a good idea to panic, but it is the time of urgency. If we can get this TRO situation resolved, then we might actually be able to complete this project pa rin within this year. Nagpatawag si Lim ng closed-door emergency meeting kasama ang mga opisyal ng COMELEC para pag-usapan ng mga contingency plan. We're looking at things like doing the repairs ourselves, no? That's possible. We're also looking at what will we do in case talagang walang PCOS na lumusot. Sa ilalim ng TRO, pansamantalang pinatigil ang implementasyon ng halos 270 million peso extended warranty contract sa Smartmatic TIM. Midnight deal umano ito, sabi ni Bishop Broderick Pabilio ng Integrated Bar of the Philippines, Citizens for Clean and Credible Elections at Automated Election System Watch. Ang kontrata ay pinirmahan ni Nooy COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. ilang araw bago magretiro at hindi raw dumaan sa bidding. Paninindigan naman ng COMELEC, dumaan daw sa legal na proseso ang kontrata at kailangan din daw ang regular na pagsasaayos sa mga PCOS machine para masigurong di papalya sa mismong eleksyon. Sabi ng AES Watch, may tuturing na rin daw na partial victory ang TRO ng Supreme Court. Kulang daw kasi sa transparency ang COMELEC sa mga kontratang pinapasok nito. Sa kabila ng mga problema sa paghahanda para sa darating na eleksyon, tiniyak ng COMELEC di raw nito hahayaang bumalik sa manual elections sa 2016. Mariz Umali, GMA News.